Sa pagkakataong ito, hindi na talaga alam ni Dakialayan kung ano isasagot niya kay Ganesha. Iniisip niyang ayon sa laro, si Yariel ay nakatakda bilang kanyang half-sister. At alam niya noon pa man na hindi niya tunay na kapatid si Yariel. Ngunit nagtataka siya kung paano nangyari na wala siyang kahit isang patak lamang ng dugo bilang Yockline. At iniisip din ni Dakialayan na wala pa siyang narinig na kahit ano tungkol dito. Nagsalita na dito si Ganesha at tinanong kung ayos lang ba talaga ito, dugtong pa niyang, sa simula pa lang, ay siya mismo ang humiling nito sa kanila, upang matukoy kung tunay nga niyang kadugo ang kanyang kapatid. At sigurado din siyang napag-usapan na rin naman nila ang mga bagay na ito. Muling napaisip dito si Dakialayan at sinabing, may ganito palang nangyari sa nakaraan. Hanggang sa sumagot na dito si Dakialayan at sinabing, kahit na daw. Si Ariel ay si Ariel pa rin. Nagulat naman si Ganesha sa tugon na ito ni Dakialayan at sinabing, labis daw siyang nasosorpresa sa kanya ngayon, at hindi daw nito akalain na sasabihin niya ang mga ito. Iniisip naman ni Dakialayan na iyon din ang kanyang sasabihin, at hindi din naman niya alam na may ganong pangyayari pala sa nakaraan. At dito ay nakahanda nang umalis si Ganesha at sinabing, sisiguraduhin daw niyang sikreto ang mga bagay na ito tungkol sa kanyang kapatid. Bago pa makaalis ay sinabi nitong, may isang bagay pa daw siyang sasabihin. Sinabi ni Ganesha na narinig daw niya na ang 6 snakeheads daw ay nagsimula ng kumilos. Naalerto naman si Dakialayan nang marinig ito. Ipinapakilala sa atin dito ang 6 snakeheads, sila ang mga pinuno ng kilalang criminal organization sa lugar na ito. Ang kanilang kasamaan ay umabot sa punto na ang bawat isa sa kanila ay may patong sa ulo na umaabot sa milyon ang halaga. Bago pa man makaalis si Ganesha ay sinabi din nito na ang pakay daw ng mga criminal na ito ay ang mga bagay na galing sa subastahan. Kahit naligtas itong may padala ng nagpasubasta, ay kailangan niya pa ring mag-ingat lalo na't pagdating ng mga ito sa kanyang kabahayan. At dagdag din ni Ganesha bago siya tuluyang umalis, na napapansin daw niyang nagiging pabaya daw ito sa pagdepensa nitong mga nakaraan. At kaya daw nakapasok siya sa kanyang mansion ng walang kahirap-hirap. At tuluyan na itong umalis at tila may naiwan na puting tela na bakas ng kaunting aura mula dito. Napasandal naman dito si Dakialayan at napayuko na tila sumakit ang kanyang ulo. Dito ay nasabi na lamang niya na ang mga bagay na ito daw ay hindi niya dapat pang nalalaman. Wala namang magbabago kahit pa kanya itong malaman. Sa simula pa lang ay hindi talaga siya si Dakialayan, at dahil dito ay hindi kailangang magbago ang pakikitungo niya kay Yariel, kahit patotoo man o hindi na sila ay magkadugo. Si Yariel ay mananatili niyang kapatid hanggang dulo, kaya't kailangan nilang itago ang katotohanan. Sa kabilang banda, sa gitna ng kagubatan, maririnig natin si Ganesha na sinasabing, totoo daw ang kanyang sinasabi na, sobrang laki ng ipinagbago ni Professor Dakialayan. Sinabi din dito ni Ganesha na tila may ibang tao na nagpapanggap na Professor Dakialayan. Dagdag pa nito na talagang ibang-iba na siya ngayon. Makikita naman natin na ito ay tila isang pagpupulong, may 5 tao, at may bonfire sa gitna nito. Sa pagpapatuloy ni Ganesha sinabi nitong kahit na ang hangal nitong ugali dati ay nagbago na dahil tila may halong panlalambing na din siya sa pagsasalita. Sumagot naman dito ang kasama nilang lalaki at sinabing mahilig lang daw siya talaga sa mga gwapo at magugustuhan niya pa rin daw ito kahit ano pa ang sabihin nito. Ito ay sinagot naman ni Ganesha na edi dapat daw ay tapusin na nito ang kanyang buhay dahil daw sa sama ng kanyang itsura. May pagmamayabang namang sinabi ng lalaki na gwapo daw siya sabi ng kanyang lola. Muli ay tinawanan naman ito ni Ganesha at sinabing, yung naglalakad daw sa likod niya ang tinutukoy ng kanyang lola na gwapo at hindi daw siya. At dito ay makikita naman natin na sumagot si Rayleigh at sinabing, talaga bang nagpapakatao na si Dakialayan ngayon? Iniayos na Ganesha ang kanyang sombrero at sinabing, dahil sa nangyayari ay hindi na nila kailangang bantayan pa si Dakialayan. Dugtong pa nito na gusto daw sana niyang itanong kung naghahanap pa rin siya ng magic slave, pero mukhang hindi na naman. Dito naman ay sumenyas na si Ganesha at nag-aaya ng bumalik. At muli ay nagpaalala ito sa kanyang mga kasamahan at sinabing, ang lahat daw ng kanilang pinag-usapan ngayon ay isang sikreto at maigi na huwag nang magsalita tungkol dito. Sa kasunod na eksena ay makikita natin ang grupo ni Ganesha ay pumorma paikot at naghawak-hawak ng kamay at mula dito ay nakabuo sila ng bilog na aura na pumulibot sa kanilang 5. At sabay ang isang mabilis na paglipad patungo sa malayong lugar. Kinabukasan, sa University Magic Tower, makikita natin si Dakialayan na nakaupo sa kanyang opisina, sa kanyang napakagurang opisina at iniisip kung paano gagamitin ang kanyang store currency. Ipinapakita sa Windows System ang System Store, Improvements in Mana Quality Level 1.
At ang ibig nitong sabihin na, mas mapapaganda daw ang kalidad ng natural na mana nito, at bahagya daw madaragdagan ng dami at bisa ng kanyang mana. Sa dulo nakalagay ang presyo ng 10 won. Sinasabi niya dito na sa wakas daw ay maari na niyang magamit ang store system. Ngunit kulang pa rin ang kanyang store currency upang mabili ang talagang kailangan niya. Ipinapaliwanag sa atin ang ibig sabihin ng system store. Dito ay maaring magamit ang mga store currency na nakuha para mapalakas ang isang character sa laro. Sinasabi din dito na hindi lang ang iyong karakter ang pwedeng mapalakas gamit ang store currency, maari din mapalakas kung sino mang karakter ang gustuhin nito. Sinasabi na iilang beses lamang ang pagkakataong magamit ang system store. 6 lang ang tsansa mo itong magamit hanggang sa matapos ang second half. Ang dahilan nito ay isang beses lamang pwede gumamit ng system store kada isang level. At sa bawat pag-angat ng iyong level ay double din ang itataas na halaga na kailangan mong gastusin. Nasabi naman dito ni Dekyalayan na hindi niya ito kailangang madaliin at ayaw niyang masayang ang ganitong pambihirang pagkakataon. Iniisip dito ni Dekyalayan na, patuloy naman daw ang kanyang pagsasanay ng memorization, physical training, chi-controlled levitating blades at iba pa, at ito daw ay kanya nang isinama na sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Pero kahit ganun ay kulang pa rin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kumpara sa mga kilalang kontrabida ng laro. At naisip dito ni Dekyalayan, para sa kanyang ikauunlad, ang kailangan niya sa ngayon ay ang pagpapalakas ng bisa ng kanyang mana. At dahil dito ay naisip din ni Dekyalayan na kailangan niyang magmadali upang makakuha pa siya ng 4 na store currency para makuha niya ang kanyang kailangan. Makikita naman natin ang pagkatok ni Allen sa pinto ng kanyang opisina at bati nito kay Professor Dekyalayan. Dito naman ay agad din niya itong pinapasok. Dito ay may mukhang pag-aalala si Allen at sinabi kay Dekyalayan na tignan daw ang kanyang nakuha ngayon lamang. Nag-aalalang sinabi dito ni Allen na, sa tingin daw niya ay kailangan niyang mag-ingat dahil daw sa balitang inilabas ng Wizard Journal ngayong araw. Makikita natin na binuklat ni Dekyalayan ang dyaryo at makikita niya ang pahina kung saan may nakasulat na, mayroon daw nakakita na ang Wizard Killer na si Lockhart ay nasa isang liblib na lugar at sinasabing iwasan muna ang paglabas dahil dito. Sinasabi dito na ang Wizard Killer na si Lockhart ay ang pinakamapanganib na kalaban para sa mga mage sa unang bahagi ng laro. At iniisip naman ni Dekyalayan na ngayon na pala ito nagsimulang magpakita. Patuloy niyang iniisip na, malamang daw na kung siya ay karaniwang mage lamang ay delikado ito. Ngunit sa katayuan niya ngayon ay wala siyang dapat ikabahala dito. Dagdag pa niya na baka ito pa daw ang pagkakataon niya para makakuha ng karagdagang store currency at inaasahan niyang mag-cross ang kanilang landas. Dito ay sinabihan ni Dekyalayan si Allen na, wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa Wizard Killer. At kailangan na niyang magtungo sa library kaya't maari na din siyang umalis. Magiting namang sumagot si Allen na, opo Professor. Dito naman ay biglang natigilan si Dekyalayan at napaisip. At nagtaka naman dito si Allen. Tinanong ni Dekyalayan na kung may plano daw ba siya na maging assistant professor. At sumagot naman dito si Allen na, syempre naman po. Sa susunod na eksena ay makikita natin na nagtataka at hindi makapagsalita si Allen sa kanyang narinig. Ito ay pinagpapawisan at napasigaw na ano po. Nang mahimasmasan, mayutul-yutul na tinanong ni Allen na, ibig daw niyang sabihin na gusto niya daw siyang kunin bilang assistant professor. Dugtong din ni Allen na, ngunit lagi niya daw siyang sinasabihang mahina ang utak. Sumagot naman si Dekyalayan na, ngayon lang daw niya ito inalok, dahil ngayon lang niya ito nakita kung gaano siya kaseryoso dito. Ngunit sa loob-loob ni Dekyalayan ay nakatanggap lamang siya ng abiso na sinasabing kailangan na daw niyang kumuha ng assistant professor. Magdadahilan pa sana si Allen ngunit pinatahimik na ito ni Dekyalayan at sinabihan na tanggapin niya ang bagay na ito. Ang Pulse Ares na may simbolo ng Youkline na nakaukit dito, at sinabihan din na ipatuloy daw nito ang kanyang pagsusumikap. Nakayuko namang tinanggap ni Allen ang Pulse Ares at pasiga na nagpasalamat kay Dekyalayan. Dito naman ay iniisip ni Dekyalayan na ang kakayahan ni Allen sa pag-aayos ng mga dokumento at pag-aasikaso ng iba't ibang lakad o gawain ay hindi matatawaran. At kanya itong mapapakinabangan kaya't ayaw niyang mapunta lang ito sa iba. Makikita naman natin si Allen na maluha-luha sa kanyang natanggap mula kay Dekyalayan. Lahat ng nagtama ng galit dahil sa kalupitan ni Dekyalayan ay hindi siya natiis at umalis na, ngunit si Allen, siya na lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho mag-isa. At walang nakakaalam kung hanggang kailan siya makakatiis, at iwanan din nito. Sabay abot naman ng pera ni Dekyalayan kay Allen at sinabihan umuwi daw siya ng maaga ngayon at bumili siya ng pagkain niya. Gulat na gulat naman si Allen dito, at mas lalo siyang nagulat nang makita ang malaking halaga na iniabot sa kanya at sinabing, sobra-sobra daw ang kanyang ibinigay.
Ngunit ito ay hindi na pinansin ni Dekyalayan at tuluyan nang umalis patungo sa library ng university, at naiwan si Allen na namamangha at may pagtataka sa pangyayari. Sa loob ng university, sa staff-only library, makikita natin si Dekyalayan na naglalakad papasok dito at iniisip na kaya daw siya pumunta dito ay para sa lunas paper. Dahil ang libro daw na kanyang nakuha sa laboratory ay tungkol sa invention ng pure elements, subalit marami itong kamalian at mga butas na kailangan niyang punan. Iniisip niya na kung makahanap din siya dito ng kapaki-pakinabang na libro tungkol sa magic spells na may kinalaman din sa manipulations. Hanggang sa mapansin niyang hindi pala siya dito nag-iisa. Sa susunod na larawan ay makikita natin dito na may ibang tao sa loob ng staff-only library. Tinignan niya ito ng masama at sinabi na kung bakit daw siya nandito sa staff-only library, debutante Sylvia. Makikita natin dito na si Sylvia pala ang nakitang ito ni Dekyalayan na nasa loob din ng staff-only library. Nagulat naman dito si Sylvia habang hawak ang isang libro at hindi makapagsalita.